Oh, live na po tayo. Live po tayo. Sorry, medyo late. Ibalik, siya na natin para hindi kayo mapagod. Live na po tayo. Part 9. Kaya po natin siniserye po ang ating mga teachings dahil gusto po nating maging aware tayo palagi, hindi po naging kulang-kulang ang ating kaalaman, hindi po patalon-talon patungkol sa mga dapat natin maunawaan. So siniserye po natin. Mahalaga po kasi na meron tayong solid na kaalaman patungkol po sa ating Kristyanismo, sa ating buhay. Ha? Kaya siniserye. Baka nagtataka yung iba, pare-pareho daw, ganun din daw ng ganun ang mensahe. Kung pakinggan nyo sana ang mensahe, kapatid, kasi ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at patuloy na pakikinig. Ganun din po ang kamatayan. Ganon din po ang pangwawasak, pangnanakaw ng demonyo. Patuloy at patuloy natin na papakinggan araw at gabi, bawat saglit. Kaya pinaniniwalaan natin, mas realidad sa atin ang kasinungalingan kesa sa katotohanan. Dahil pinakinggan natin tuloy-tuloy Katulad ng ang tao ay talagang normal na mamamatay na lang, hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Kinuha daw siya ng Diyos. Di ba alam natin ganyan? Bakit natin nalalaman? Bakit tayo tiwalang-tiwala na katotohanan yon? Dahil bata pa tayo, bawat saglit yan ang nakapapakinggan natin. Kaya mayroon po tayong serye para pakinggan para maunawaan natin na kapag si I am ay dumating sa iyo, binigyan ka o magkaroon ka ng buhay. John 10:10 bago tayo mag-pray. Kasi etong John 10:10, binabasa natin ito, mga nasa pulpito, basa ng basa. Pero alam mo ang pagkaunawa ng karamihan, 99.9% ng mga preachers, ang pagkaunawa dito, proteksyonan tayo ni Jesus. Proteksyonan tayo ng Diyos para hindi na tayo nakawan. Pinaglululukon natin ang ating sarili sa kababasa. Bakit? Dahil bago tayo magbasa ng Biblia, hinubog na tayo ng katuruan nila. Puro kasinungalingan. Tapos nagtuturo tayo ng katotohanan, kasinungalingan pa rin tingin na sa atin. Yan mo dyan 10:10. At unawain mo nang wala ka munang doktrina na alam. Wala kang narinig mula pagkabata mo at maunawaan mo kung ano ibig niya sabihin. The thief cometh but to steal and to kill and to destroy. Yan ang sabi. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Sino magnanakaw? Ang diablo. Kamatayan ang sinasabi niya dyan, no? Ako'y naparito, upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kapag ka may doktrina ka, bata ka pa, ito pa rin ang iyong hanggang ngayon, mamamatay na lang sa pagiging Kristiyano. Hanggang ngayon pa rin pinaniniwalaan. Pero basa ng Bible. Parang ganito. Ako siga dito. Okay? Lahat ng luko-luko dito. Taon ng binilang, libong taon ng binilang. Magnanakaw, mapatay, nangwawasak. Dumating ako. Bulletproof ako. Hindi ako tinatablan ng anong kutsilyo man.
At pag nandyan ako, nagtatalsikan ang bala sa labas ko, may siga kaya dito? Talk to me. Subject pumarito daw magnanakaw. Para magnakaw, pumatay at magawasan. Dumating daw si Ayam. Si ako nga. So ano ang dahilan bakit siya dumating? Kung si Ayam dumating sa iyo at sa akin, ano itong sinasayang magnanakaw na pumunta rito para magnakaw, pumuksa, pumatay? Eh anong saysay ni Ayam sa iyo? Ito, basa tayo ng basa nito eh. Pero parang wala na. Maya-maya namatay. Dumating si Superman dito. Yung mga siga dito. Magnanakaw lahat. Eh si Superman hindi tinatablan. At may lumalabas sa kanyang kapangyarihan, pwersa, na pag tinuro niya patay. Sabihin mo sa akin kung may siga pa dito. Parang ganyan. Pero nagsiserye, parang tuloy-tuloy ng ating, ganun pa rin daw ang mensahe. Kita mo mga preachers pa naman. Dahil tuturo nila sa pulpito nila yan. Tumawag sila sa Diyos nila. Ilayo mo kami sama-sama. Ito na nga eh. Dumating na ba? Dumating na ba si Ayam sa'yo? Hindi pa. Kaya linaw-linaw ng prediction ng prophecy ni Isaiah eh. Pagdating ng panahon na yan, walang almas na pwedeng manaig sa'yo. Lahat ng salita, sabi niya, husgan mo. Bakit? Ang katuwiran mo ay ang katuwiran ni Ayam mismo. Nangyari na yan. Kita mo, kung ano pinagsasabi nito mga, tapos makikinig naman kayo. Ha? Yan, linaw-linaw. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Ako kasi sinabi dito eh, sa King James, tinan mo. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am, si I am ito. I am come that they might have life upang magkaroon sila ng buhay. Anong saysay ng buhay na Zoe, na buhay ng Diyos? Kung mayroon pang demonyo, pwede makalapit sa'yo. Kung may demonyo pa, piling pumatay. Magnakaw sa'yo. Anong saysay itong I am na ito? Ano ito? Reliyon? Ano ito? Dumating pa si ako nga sa'yo para ano? Para makaawa ka sa kanya, iligtas ka sa masama. Buhay mo ba ano? Pag nagkasakit, punta kay pastor. Si pastor naman, ipag-pray natin, sister, kasi hindi ka nagtatights. Sama lang magsalita dito sa video, pero alam mo, nung panahon ng, naku, dapat walisin sa mundo yung ganun, salot na ganun eh. Naglalaway ako sa mga ganun, kasinungalingan eh. Tapos ang bait-bait. Kung makaasta, ang bait-bait magsalita. Ayan na! Dumating na si magnanakaw, iyak siya. Takbo siya daddy niya, sa nanay niya, tago sa palda ng nanay niya. Ganun ba? Ang buhay mo, Diyos! Malinaw, hindi. Mali ba kung di ka Kristiyano? Ganun pa rin daw tinuturo ito mga, kita mo, mga irresponsable kasi. Walang, yung mga batugan kasi ganyan. Irresponsable. Binigay na sa yung susi sa sakyan eh. Iyak ka doon sa tatay mo. Pandarin mo tong sasakyan na to, tatay ko, please, maawa ka. Tingnan mo dito, Matthew. Ano, kadami-daming preacher na puro pasikat sa pananalita. Kabait-bait. Ayan ang kanser. Ayan ang sakit. Iyak doon sa tatay niya. Tingnan mo to. Matthew 18:18. Palagay ko naman malinaw ito. Tagalugin natin.
Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Hindi kasinungalingan ito. Katotohanan. Nang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, sino tatali? Tawagin mo tatay mo, talian mo ito? Tawagin mo tatay yung palayasin mo ito? At lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa, kakalangan sa langit, sino susunod? Ang lupa o ang langit? Ang Diyos ba susunod siya o ikaw susunod sa Diyos? Tingnan mo kung sino-sino sunod. Doon manalangin ka sa tatay mo, andyan ang sakit, andyan magnanakaw, pumapatay. Tatay, ligtas mo ako rito. Ako tatay mo eh. Malaki ka pa sa kalabaw, tatakbo ka sa tatay mo. Si tatay mo ang buhay mo. Ikaw ang nakikita ng tatay mo. Puro kayo si kingdom. So, iasa nyo sa tatay nyo. Ang obligasyon nyo rito, responsibility sa lupa. Tapos puro kayo si kingdom. May mga kaipokrituhan. Pinaglulukon yung taong nakikinig sa inyo. Ikaw at ako, bago palalangin ang sanglibutan, nasa Diyos ka na, iisa kayo ng Diyos. Hindi ka tao lamang. Itong buong mundo na ito ginawa ng Diyos. Hindi niya pwede ipamahala sa iyo kung tao ka lamang. Bumaba siya sa iyo para siya mamahala sa ginawa niya. Sino ka kung tao ka lamang? Sino ka para mamahala sa ginawa ng Diyos? No, yung mga kalaban, diablo, demonyo. Hindi mo ba nababasa? Efeso 6:12. Sino kalaban mo? Tapos puro ka pa-demure sa pulpito mo. Tapos sabihin mo, pare-paro na rin, hindi ko maintindihan. Alam mo, ako kaharap mo, nagpipreach ka sa pulpito mo, ganon. Patayo ko, harapin, duduruin kita, tanda mo. Sabihin ko sa'yo, pinagluluko mo, nakikinig sa'yo. Ang Kristyanismo, ang Diyos nakikita sa mundo, ikaw! Pero kung tingin mo ang Kristyanismo, umasa kay Kristo, pinagluluko mo ang nakikinig sa'yo. Palakpak ang demonyo sa'yo. Yung napakaraming ministry. Ang yayaman. Pero pare-pareho, pastor nila mismo, puro may cancer. Pero kung makapagsalita, makapag-English doon sa pulpito, ganun-ganun nila. Wala akong pakialam. Dahil yan ang inyong kayabangan dyan. Pakitang tao. Pero totoong Kristyanismo, ikaw mismo ang nakikitang Diyos sa mundong ito. Huwag mo tawagin sarili mo Kristiyano. Sumali ka doon, oh. Sa mga samahan na hindi naniniwala na si Kristo Diyos. Lalo na hindi naniniwala na ikaw nakikitang Diyos sa mundong ito. Anong laban itong demonyo na ito magnanakaw? Kung paniwalaan mo itong katotohanan. Katotohanan, no? Sabi niya. Katotohanan. Si Kristo mismo ito sasabi. Hindi niya sinabi, ano matalian ko, ha? Ako, ha? Tawagan niyo, katalian ko yan. Pakawalan ko yan. Tingnan mo. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth. Sino? Si Kristo, ang Diyos, shall be bound in heaven. Sino sumusunod? Ang heaven o ang earth? Ang Diyos ba sumusunod o ikaw sumusunod sa Diyos? Dito sa talata na, sino ang nagtatali, nagpapakawala dito? Sino? Kasi nga, mula tayo bata, puro tayo reliyon, ha? Lumaki tayo puro reliyon, padimyor-dimyor. Ang demonyo hindi po nagugulat sa padimyor-dimyor. Si cancer hindi nagugulat sa ganyan. Puro pakitang tao, padimyor-dimyor.
Sabi ko doon sa isang pinopromote yung kanilang doktrina na puro si kingdom. Anong kingdom? Ikaw ang magpapatupad ng kaharian ng Diyos dito dahil ang kaharian ng Diyos nasa iyo. Huwag mo iasa sa kaharian pinagsasabi mo. Sabi ko, baguhin nyo ang inyong module. Dahil buong mundo sila eh. Module nila, ganito, ganon. Kaya patuloy tayo ganitong serye. Bakit? Para sana kung mapakinggan mo man ng kaunti, mabago mong doktrina mo, para makikinig sa iyo, makinabang naman. Alam mo kung anong pinakinabangan na nakikinig sa inyo? Puro kamatayan. Puro sakit, kamatayan. Asa sa taas. Pero kung makapagsalita, ang gagaling. Kingdom daw sila, kingdom. Asa ng kingdom? Sino yung inaasahan mo patupad ng kingdom? Si King Jesus daw. Ano? Basahin mo nga ito. Si Jesus nagsabi dito, sino magtatali sa lupa? At sino susunod? Basahin ko nga uli. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Tatalian ba sa langit kung hindi mo tatalian sa lupa? Ha? At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sino magkakalag? Si King Jesus ninyo. Sinong Jesus yan? Sa dinami-dami ng Jesus. Patalian mo kay King Jesus ninyo. Balik tayo sa Genesis ha. Genesis chapter 1. Ulit-ulitin natin ito. Sinasabi daw paulit-ulit ganun pa rin daw naririnig. Kasi kahit na 1,000 taon tayo magpipreach nito, kung yung utak mo ay naburo na ng doktrina ninyo, hindi mo paniwalaan ito. Hindi, bahala kayo. Kaya lang nagingit-ngit ako kasi napakarami nakikinig sa inyo. Amen ng amen. Ayan, puro sila may sakit. Puro naghihirap ang buhay. Puro pinagharian ng kamatayan. Kaya nagingit-ngit ako eh. Dahil katitigas ng ulo. Ayan, patay siya. Pastor siya ha? Patay siya. Galit sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Ang sabi ni Jesus ganito, sino man tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At tumanggap sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, pag nakikita ka kung saan ka, si Kristo nakikita at ang Diyos ay nakikita. Pag tinanggap nila si Jesus Christ. Anong pinangangaral mo? Naiasa mo kay Kristo. Hindi si Kristo tinanggap nila. Kasi sabi niya, pag tinanggap nila ako. Tatanggapin ka muna na ikaw si Kristo, ikaw ang Diyos. Hindi yung ituro mo siya doon sa Diyos. Sa mundong ito, pag nagpipreach po kayo ng kingdom, makinig ha. Wala pong kingdom ni Jesus Christ sa mundo kung ikaw mismo na buto at laman niya hindi naniniwala na ikaw na nakikita na si Kristo Jesus. Dahil ang ulo si Jesus, ang katawan si Kristo, ang ulo at ang katawan iisa, ang puno at sanga iisa. So kung hindi ganyan ang pagkaunawa mo, hindi tinanggap ng mga tao ang Diyos. Bakit? Bago nila tanggapin ka muna. Sino man daw tumanggap sa inyo? Tumanggap sa akin. So, tatanggapin ka muna. Ano pagkatanggap sa iyo si pastor? Bait ang pastor na yan. Ang tinanggap mo, si pastor na mabait. Hindi si Kristo. Tingnan natin Ate Sina. Tingnan natin.
Dito, Matthew 10:40. Gusto mo para, sige. Matthew 10:40 saka John 13:20. Pakipost nga dyan, Tisina. John 13:20, Matthew 10:40. Tagalogin natin. Ang tumatanggap sa inyo, Matthew 10:40, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa inyo. Baka akala mo tinanggap ka bilang pastor ng denominasyon. Tinanggap ka ng mabait na pastor. Baka akala mo yun ang ibig mo sabihin. No! Hindi yan, kapatid. Dahil hindi yan si Kristo. Dahil sabi ni Jesus dito, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinanggap. Tao ka lamang? Tapos sabi mo, tinanggap niya si Kristo pag pinadala ka? No. Sino nagsasalita? Ano? He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Speaking of the Holy Spirit, the Father, the I am. Bakit ikaw? Dahil sa mundong ito, walang anak. Walang anak ng Diyos sa mundong ito. Wala. Kung hindi siya ang nakikita na ama. Walang anak dito, kapatid. Baka sinasabi mo na anak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos, kaya siya tinatawag na anak ng Diyos, alam ng lahat ng diablo yan. Lahat ng magnanakaw, pumapatay, mga wawasak, alam nila yan. Na ang anak, ang buto at laman ang nakikita na Diyos. Pag hindi yan, hindi mo tinanggap. Hindi ka tinanggap ng nakikinig sa iyo bilang ikaw si Kristo. Ayan o. He that receive it, you receive it, me, sabi ni Jesus. Speaking of himself as the visible manifestation and representation of God to created beings. Pero nga akala mo, preacher ka lang. Dahil meron kang PhD, master's degree sa inyong Bible school, na hindi ka naniniwala na may buhay Diyos kayo. Akala mo tinanggap nila si Kristo. Kasi puro tayo salvation eh. Naku, hindi tumanggap yun kay Kristo. Punta impyerno yun. Ha? Tapos ipagdidiinan ninyo. Controversial daw. Galit pa sa akin. Si Judas daw nasa impyerno. Ano? Like pinagkaluro niya si Jesus. Kung ikaw naging si Judas, may kamatayan ba sa krus kung walang Judas? Natupad ba ang prophecy kung wala si Judas? Sino si Judas? I-search nyo mabuti, kapatid. Ang pangalang Judas, ang pangalang Judah, ang pangalang Jesus, iisa po. Ang kahulugan ng kanilang pangalan. Itong Judas, ikaw yan. Bakit? Hindi ka naniniwala na ikaw si Jesus Christ. Ayan. He that receiveth you, receiveth me. Usapang tagalangit ito. Hindi ito usapang tao lamang. And receiveth him that sent me. Usapang Diyos ito. Dumating na nga si I am sa iyo eh. Alam mo ba na ikaw ang manifestation ng buhay? Alam mo ba yan? Bilang anak ka. Tingnan mo. John chapter 14.
patuloy tayo dun sa doktrina natin na nakagisnan eh. Kita mo palakpak ang demonyo. Pastor nyo mismo, ayun, patay sa kanser. Hindi ka ba nagtataka? Pastor to eh. Ba't namatay sa kanser to? Tapos ang galing-galing niya magturo sa pulpito. Ano pa kinabang sa tinuturo nila? Ano? Siya mismo namatay sa sakit. Hindi po ako nang mamata. Tinuturo natin kasi ang tama para yung mga nakikinig sa atin makinabang naman. Tingnan mo, John 14:6. Hindi ba sabi niya doon sa John 10:10, si I am, si ako nga, siya, si ako nga ang Diyos, dumating upang magkaroon kayo ng buhay. Okay? Dito sa John 14:6, Jesus said unto him, pag sinabing him, specific to, kapatid. Ikaw at ako mismo, personalan ito. I am, si I am daw, the way. Si ako nga ang daan. Who receive it you, receive it me, the way. Pero akala mo, pipreach-preach ka dyan dahil sa denominasyon ninyo. Hindi po ang denominasyon, ang reliyon, ang daan. Si I am po. Nasaan na si I am? Di ba ang magnanakaw, pumarito para pumatay, magnakaw, magwasak, ngunit si ako nga, si I am, dumating na sa'yo? Hindi ba? Asa na si I am? Sino ang way sa mundong ito? Dahil sa anumang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Hindi pwede turo mo si I am. Di ba si I am ang buhay mo na? Mali ba kung di ka naniniwala na may buhay Diyos ka? I am the way. Sino ang way? Sino man tumanggap, siya tumanggap sa Kanya. Ha? Dumating si I am para magkaroon ka ng buhay. I am the truth. Sino ang truth? The reality. Sino ang buto at laman ng Diyos na nakikita? Yan ang truth sa mundong ito. Kaya may truth. Dahil nakikita ang truth. Pagdating mo sa langit, hindi mo kailangan ng truth. Sa mundong ito, ang pinangangalandakan na katotohanan ay ang buto at laman na nakikitang Diyos. Ikaw ito, kapatid. And the life, ikaw ang manifestation ng life. Ang grace, alam mo kung anong ibig sabihin? Divine influence, banal na pagkahawa sa puso. At refleksyon ng buhay. Ibig sabihin ng refleksyon, nakikitang buhay. Ikaw ito. Then nasa yun na nga si I am. Pagkatapos magnanakaw na ito, dumating para pumatay at magwasa. Nangangatog ka't sabihin, tatay, iligtas mo kami sa masamang ito. Ano? Paano ka tanggapin? Paano tanggapin si Jesus kung ganyan ka? Paano tanggapin si I am kung ganyan tayo? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sino si me? Di ba nasalita si Jesus Christ? Nasaan na si Jesus Christ? Nakaupo sa trono. Tapos sabi mo, King Jesus, punta ka rito. King Jesus, iasa ko siya. Anong King Jesus? Ha? Tingnan mo sa verse 7. If you had known me, you should have known my Father also. Kung alam mo yung ibig sabihin ng know, he who is joined unto the Lord is one spirit. Yun ang know. Knowing means one. Union, oneness. Kung kilala mo ako, sabi niya, kaisa mo ako. Kilala mo rin at kaisa mo ang Ama. Dahil siya daw at ang Ama iisa. At siya at ang Ama at ang banal na Espiritu nasa iyo. Yan ang buhay mo, wala ka na ibang buhay. Mula ngayon, sabi niya, from henceforth, you know Him, kaisa mo siya. And have seen Him.
Tuwing makita mo sa salamin ng sarili mo, you have seen the Father. Whoever receiveth you, receiveth Him, and receiveth the Father who sent Him through you. Tapos itong demonyo na ito nagahari-harian. Mas dinudyos natin ang demonyo kaysa sa buhay natin. Alam mo ba yan? Iasa kay King Jesus. Iasa. Kailangan mo si King Jesus. Mukhang pinaglulukod yung sarili nyo, kapatid. Dumating pa si I am sa'yo. I am come. Dumating si I am, si ako nga sa'yo. Kasi asa mo kay I am. Kay King Jesus mo. Sabi nga ni Jesus pag tinanggap ka nila, tinanggap ako. Alangan naman tanggapin ka nila at tanggapin si Jesus kung iba ka. Sabi, si pastor na yun. Ayan na si pastor. Ang bait niya, pastor na yan. Pastor Mano po, pastor. Sister Mano po. Buti na pasyal po kayo. Tinanggap mo si pastor, kala mo tinanggap mo si Jesus. No. Ang demonyo palakpak dyan. Naghihiyaw sila sa galak. Dahil walang nangyayari. Creation is in travail. Namimighati ang buong paligid, buong nilalang. Wala pa rin sila nakikitang sun. Bakit? Ang tinanggap nila, si pastor. Napakabait. Kumusta na po kayo, pastor? Ito, patuloy tayo na nanalangin, napagalingin tayo ng Lord, ni King Jesus. Alam nyo naman, sabi ng doktor, stage 3 na daw tayo, stage 4 na. Kaya patuloy nyo lang panalangin ha. Sige, pastor, patuloy ka namin pinanalangin, pastor. Ate, ano? Anak! Anong panalangin? Anong panalangin? Mag-share tayo ng prayer dito. Sunod ha, pagkatapos nito. Para malaman natin kung anong panalangin. Basahin mo mula sa Mateo hanggang sa dulo ng New Testament. Kung may nabasa ka na si Jesus Christ na nalangin at humingi sa Ama katulad ng panalangin natin. Basahin mo. Tinuro niya sa kanyang mga disipulo kung paano manalangin. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Give us our daily bread. Yan tinuro niya. Pagkatapos namatay at nabuhay si Yesu Kristo at ang mga disipulo naging apostol, basahin mo mula sa Book of Acts. Kung may panalangin sila, bigyan mo kami ng araw-araw namin makakain at adya mo kami sa masama. Basahin mo. Dahil sila na ang manifestation ni Kristo na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag naging anak ka ng Diyos, hindi ka na nanalangin ng ganyan. Ikaw ang representante ng Ama mo rito. Kaya sabi ni Jesus, kung paano may buhay ang Ama, ganun din naman ang anak may buhay. At siya'y binigyan ng karapatan sa mundong ito, humusga, humatol. Bakit? Siya ay anak ng tao. Siya ang tunay na tao. Ang tunay na tao, nagpapatupad ng gusto ng buhay ng Diyos na siyang buhay natin. Hindi humihiling. Hindi naglulumuha dyan, naglulupay-pay dyan. Ha? Para, Diyos ko, bakit ganito? Bakit ang anak ko pa? Nakita mo ba? Kung niligtas ng Diyos yung ganang panalangin, di ba namatay din? Bakit? Matthew 18:18, ikaw na yun. Si I am ang daan na ikaw. Si I am ang daan na katotohanan, realidad, buto at laman. Si I am ang manifestation ng buhay. Kita mo, dito sa Cavite, alam mo, isa lang ang aking audience. Wala silang pakialam. Isa lang nanonood.
Okay lang? Ha? Pray tayo. Father, salamat po. Patuloy namin iserye ito, ang katotohanan na ito. Kaya, Panginoon, aming Ama, I am, great I am, aming buhay. Ilalaban namin ito. Walang atrasan ito, Ama. Ang katotohanan na kami ang manifestation. Ikaw ang nakikitang kami. Visible manifestation mo kami sa lahat ng creation mo. Ilalaban namin ang katotohanan na ito. Si I am na daan, katotohanan at buhay na ikaw ay nakikita na ngayon dahil kami ang kapuspusan mo sa katawan. Father, salamat po. Salamat sa dugo ni Jesus na patuloy na naghuhugas sa amin sa loob at labas. At kami nga ang kanyang buhay, buto at laman dito sa mundong ito. Thank you, Father. We give you all the glory and the honor because we are without blemish in thy sight, holy and without blame sa harap mo sa pag-ibig, Ama. In the mighty name and righteous name that we bear our life, aming katauhan si Kristo Jesus. Amen. Angels of God are dispatched in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tingnan mo kung paano tayo. You know, I am the way, the truth, and the life. If you have known me, itong salita ni Jesus, kaya po, sinabi, if you have known me, Philip, sabi niya, kung kilala mo ko, ito pong kilala na sinasabi, may baitang po ng karunungan ito. Sa mga hindi pa tinatanggap na sila ang manifestation ni Jesus Christ na si I am din. Itong sinasabi dito, kung kilala mo ko. Pero ito po, ang salitang kilala o know, may baitang po ito. Ang dulo nito, pinaka-peak, pinakadulo nito, yung mga fathers na sinasabi niyang unang Juan chapter 2. Sinusulatan ko kayo mga ama dahil nakaisa. Nakilala ninyo ang siyang mula sa simula. So dito, disipulo ang kausap. Kaya sabi ni Jesus, if you had known me, kung nakilala mo ko, nakikilala mo ko. Sabi niya, makikilala mo ng Ama. Pero nung sila naging apostol na, hindi na disipulo, dito nangyari yung sinasabi na anuman talian mo sa lupa, talian sa langit. Anuman ang pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Ang no dito pagkakilala, iba na ang meaning. Pag tinanggap mo ng ikaw na ang buto at laman ni Kristo at ang buhay mo si Kristo, Acts chapter 17, 28, 29, wala ka na ibang buhay kundi si Kristo. Hindi ka na tao lamang dahil kung sino ang tumanggap siya, tinanggap siya dahil ikaw at si Kristo isa, ikaw ang nakikitang Kristo, buto at laman ni Kristo sa mundong ito. Iba na ang salitang no dito. He who is joined unto the Lord is one Elohim, one Spirit, one God. Iyan ang no. At makikilala mo raw ang Ama. Ibig sabihin, iisa kayo sa Ama. Okay? Pero kung puro tayo King Jesus, pinagluloko natin nakikinig sa atin. Si Jesus ay King. The King of Kings. Pero ikaw na King ang nagre-representa sa King of Kings. Walang magawa ang langit, kapatid, kung hindi ka gagalaw sa lupa. Iasa mo kay King Jesus mo. Nagbubunyi ang dyablo sa iyo. Tumigil ka ng pagiging irresponsable. Ang Kristyanismo, kapatid, ministry, responsibilidad. Hindi ka umaasa sa Diyos. Ang Diyos umaasa sa iyo dito sa visible world.
Ikaw ang nagpapatupad. Kaya nakaupo ka sa kanang kamay ng amay. Anong kamay? Kanang kamay. Hindi upuan. Yun ay posisyon ng Chief Executive Officer. Sa mundong nakikita, ikaw ang Chief Executive Officer. Ikaw nagpapatupad sa Diyos. Ano man ang gusto ng Ama mo, yan ang pinatutupad mo. Hindi mapatupad ng Ama yan kung wala siyang buto at laman sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, walang authority ang sino mang espiritu, kahit Diyos pa siya, kung wala siyang buto at laman. Dahil ang binigyan ng authority sa mundong ito, ang may katawan nakikita. Genesis 1:26. Alam nyo yan. Kahit si Miles Monroe na iniidolo ninyo, alam niya yan. Bakit di pa? Wala pa ako sa ministry. Nakikinig na ako sa inyong idolo. Bandang huli nga lang. Puro si Kingdom na. Kaya kinuha siya ng Diyos. I will not touch on that. Sana wag kayo puro kayo sunod-sunuran. Basahin yung Bible. Yan malayo doon sa sinusundan nyo ang totoo. Ephesians chapter 3:14, dito tayo. At tayo ay magwawakas. Tayo ay tumigil. Balik na naman sa trabaho, kapatid. Kauwi na lang, hilamos lang konti. Wala naman nagla-live. Sabi ko kasi pag wala akong live, mag-live naman kayo. Hindi pipilitin pa kasi kayo. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga, kuya? Ano ba ito? Ano bang labanan dito? Pipilitin pa ba tayo i-manifest ang ating buhay sa mundong nakikita? Nahiya tayo? Di palakpak ang diablo sa'yo. Kinahiya mong tunay mong pagkatao. Kaya may Judas Balik tayo kay Judas Si Judas, si Judah, no? Si Joshua at si Jesus, iisa ibig sabihin ng pangalan nila. So kapag ikaw Kristiyano, ikaw nakikitang Jesus Christ, no? Kristo buhay mo, pero ikinahiya mo, Judas ka. Kaya hindi na wala si Judas araw-araw. Tingnan mo sa salamin, nakikita mo. Dahil kinahiya mo na ikaw na ang nakikitang si I am. Puro ka King Jesus. King Jesus. Hindi masama ang pangalang Jesus kung totoo. Kung tinatawag nyo yon, ay nasa iyo na. Ikaw na nakikita na siya. Kaya nga si I am dumating na Kita mo, namatay ang pastor, namatay si sir, namatay si ma'am. Hiyak-iyakan naman. Kabait-bayit na pastor, bata pa. Wala ka bang napupuna? Sino tumanggap sa iyo? Tumanggap sa kay Jesus? Tumanggap sa Ama? Bakit siya namatay? Sakit. Ba't nasagasaan? Ba't nabaril? Di ka ba nagtataka? Na COVID, patay. Naging representante ka pa ng Diyos. Yung pitik-pitikin ka lang pala ng lagnat at COVID. Ano ang Kristyanismo? Ano pakinabang? Buti pa iwan na natin to, magtrabaho tayo Ang ganyan din lang pala katulad din pala tayo ng normal na tao Ayan, dinapuan ng sakit, hindi na gumaling, gumastos pa ng milyon-milyon. Ba't pa tayo nagkikristyanismo? Pinagluloko natin sarili natin. Kung ganyan din lang pala. Wala pala tayong authority sa lupa na ito. Wala pala. Iasa pala natin lahat sa Diyos. Bakit pa tayo nagsisisimba? Anong sisimba-simba? Mamatay ka rin pala sa sakit. Pag ang hari mo pa rin pala ay magnanakaw na dumating sa iyo para magnakaw, pumatay at magwasak. Anong Kristyanismo? Punta sa church, iyak-iyak. Iyak-iyak tayo. Salamat. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ito na naman kami. Nagising kami sa umaga. Salamat sa paggising namin sa umaga. Umangat ka na doon, kapatid.
Umangat ka na doon, naginising ka ng Diyos. Ikaw ang gumising sa sarili mo. Hindi masama na tingnan mo utang na loob na gumising ka. Pero wag na tayo doon, kapatid. Umangat na tayo. Mga gumagapang na bata ang magsalita na gano'n. Patuto tayo sa pulpito. May buti talaga ng Panginoon. Ay, buti talaga. Ay, buti talaga niya. Ganito talaga ginawa sa amin. Kapatid, pumapalakpak ang demonyo. Sabi niya, pag natsyempohan ka, tatapos ka. Wala kang authority. Ha? Sino man tumanggap siya, tumanggap kay Kristo. Tandaan mo. Ibig sabihin, ikaw si Kristo. Yung tingin mo sa tao lamang at iyak-iyak ka sa pulpito, patutuo ka doon, okay lang yan, naunawa namin kung bago ka. Pero mga pastor, pakiusap. Kung alam ninyo ang inyong tunay na katauhan, pagbaba ng taong yan, na kung pwede kausapin nyo kahit 5 minutes, 10 minutes, pakita mo. Umangat na siya doon. Hindi ka ginising ng Diyos. Kaya utang na loob mo. Nung baby ka, alam mo ba na pati kamatayan ay nasa ilalim ng paanan mo? Kasi iyak-iyak ka dahil ginising ka daw ng Diyos. Oo, yan ang alam natin noon. Ibig sabihin, mabuti niligtas ka kay kamatayan. Ganon. Mabuti ang Diyos dahil hindi niya pinahintulutan na patayin ka. Sino na magtatalit, magpakawala sa lupa? Ang Diyos o ikaw? Alam mo, pag natulog ka, at na kay Kristo ka, in Christ ka, at nagsalita ka, angels of God, bantayan nyo ito. Mga demonyo, ayaw ko ang storbo, ha? Sa gabing ito, matutulog akong parang sanggol. Alam mo ba ng demonyo, masunurin? Mas masunurin ang demonyo kasi Kristiyano. Ano ba na malinaw? Resist the devil and he will flee from you. Alam mo yung flee? Nangangatog patakbo, palayo. O nagising ka, Panginoon salamat, nagising ako. Oo, yan ang ating alam noon. Umangat ka na doon dahil kung sino tatanggap sa'yo, tumatanggap kay Kristo. Kaya napakita mo si Kristo, dumating na. Nakikita na. Ha? Tapos sabihin mo, salamat, ginising mo ko. Ikaw ang may hawak, naghahari ka sa buhay, kapatid. Naghahari ka sa buhay. Kasi pag sinabi mo, salamat sa Panginoon, ginising ako. Para mo sinabi, pinagharihan ka pa rin ng kamatayan. Correct? Yan na, wala na tuloy na noon. Alright, dito tayo sa ating talata. Ephesians chapter 3, verse 14 to 15. Ang ating part 9, puro. Kaya, alam mo, bago ako kasi mag-preach kahapon pa, may nagsasabi na ang ating daw preaching ay pari-pariho lang daw. Bakit daw ganun? Tuloy. Hindi ba kayo nagsasawa sa pakikinig sa kanya? Huh? Wala akong pakialam. Hindi naman siya nakikinig. Dahil kung nakikinig niya ito, magpapasalamat siya, marami siya na mapupulot dito. Eh kaso mo si King Jesus daw nila sinusunod. O kaya luhod sila kay King Jesus. May patupad daw ni King Jesus ang lahat. Ibig sabihin, wala pa silang buhay Kristo. Ayaw nilang paniwalaan yon. For this cause, verse 14, chapter 3 ng Ephesians, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Kung babasahin mo ito, akala mo, pagbago ka, bata ka, hiwalay si Kristo at ang Ama sa iyo. Hiwalay. Si Pablo ito. Tingnan mo. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Ibig sabihin, ang pamilya sa langit at sa lupa, iisa apelyido, isa DNA, isang katauhan. Ang Diyos ay iisa. Ang apelyido mo,
ang DNA mo ay Diyos. Kaya nagbabaw si Pablo dahil dati siya rebelde. Violente si Pablo. Baka hindi nyo alam. Ang violent man, hindi siya pumapatay dahil galit siya. Pumapatay siya noon dahil kursunada ka lang niya patayin. Learning. Yeah. Yes, yes. I'm doing the initial now. No problem. If there is final tomorrow, I will do. No problem. Yeah, okay. Thanks. Okay. Bye. Pag sinabing sa Tagalog, pakinggan niyo mabuti kapatid, pakiusap. Ang kalaban natin, ulitin ko, ang kalaban natin, demonyo! Hindi isa, hukbo, hindi umabilang. Sa Tagalog nito, nasa kanya, verse 15, kumukuha ng pangalan ang bawat sangbayan sa langit at sa lupa. Kumukuha daw. Hindi sinasabi sa King James, kumukuha. Basahin mo sa King James Version. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Hindi kumukuha ng pangalan. Named. Na ibigay na kapatid, hindi mo kinukuha. Pag ikaw naging Kristiyano, sa mata ng langit, at alam ng dyablo na ang katauhan mo ang Ama at si Yesu Kristo. Ang sinasabing name, katauhan, pagkatao. Imposible tawag sa amin sa Ilonggo. Muy imposible na ang mundong ito sasabihin ng Diyos sa tao lamang, ano man talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Imposible yan na sinabi sa tao lamang na likas na makasalanan. Hindi iyan usaping tao lamang. Pag sinabing anuman ang talian mo sa lupa, talian sa langit, dahil nakaupo ka rin sa kanang kamay ng Ama, usapang Diyos yan. Bakit? Ang dala mong katauhan, pangalan, ay I am Jesus Christ. Ang daan, katotohanan at buhay. Pamilya na iisa. Pero ano sabi sa 16? That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Grant. Sa mga marunong ng konting English, iba po ang grant. Pag sinabing grant, wala kang kahirap-hirap. Walang bayad, hindi utang, hindi hingi, grant, binigay. According to the riches of His glory, glory. Alam mo ang ibig sabihin? That He would grant you. Wala naman tumatanggap ng grant kung hindi mo tatanggapin. Ang grant binibigay. Kung hindi mo naman tatanggapin, kahit na ikaw nga ang buto at laman ng Diyos, ngunit hindi mo naman tinatanggap na kapag tinanggap si Kristo at ang Ama, dahil hindi yan sinasabi sa tao lamang. Sinabi yan sa kanyang pamilya, sa DNA niya. So sabi niya, nananalangin si Pablo, nasabi niya, sana tanggapin mo ang grant, tanggapin mo ang biyaya.
Dahil hindi yan hinihingi, hindi kinukuha, hindi, ayan, ayan. Tanggapin mo, huwag mo hingiin. According to the riches of His glory. To be strengthened with might. Ang might dito, kapatid. Kalakasan ng Diyos ito. Hindi ito kalakasan ng tao lamang o reliyon o denominasyon. By His Spirit in the inner man. Dito inner man, si I am. Ang inner man mo, si I am. Kaya nga nakikita si I am sa pamagitan mo, sabi ni Jesus, na anak ng Diyos. Pag nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Dahil ang anak, ang nakikitang Ama. Walang anak sa mundong ito. Walang anak ng Diyos na hindi ang Ama na nakikita. Walang anak. Let us make man. Ibaba natin sarili natin sa tao. At sila ang ating kawanis. Visible manifestation and representation. At sila'y katulad natin. At sila mamahala sa lupa. Hindi tao lamang. Ngayon, nagkasala lahat ng tao. Dumating si I am. Naging inner man mo. The you inside you. The you inside you. There is a you inside you. Inner man. Pag lumakas ang inner man, ang kalakasan niya, Diyos. Banal na Espiritu, banal na Diyos. Mahaba itong chapter 3, napakaganda. Pero ang gusto ko patunayan dito, family. Pamilya. Iisa ang apelyido. Iisa ang dugo at laman, lahi, DNA. Ikaw ito, kapatid. Itong serye na ito, hindi mo naman kasi pinakikinggan, pero kung makatuligsa ka, ganon-ganon na lang. Bagay. Pag nakaharap mo ko iba kasi yung nagbibideo ako, iba yung nakaharap mo. Patutunayan ko sa'yo na kahit ilang taong ka na nagpipreach, patutunayan ko sa'yo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mangingisay ka pag kaharap mo ko. Paggising mo, pasalamat ka. Then nawala ng demonyo na magnanakaw, naghahari sa'yo. Ang Kristyanismo, kapatid, minsan mabait ka sa taong ganyan ang inaasahan. Pero pagkaharap mo ang mga poses, katulad ninyo, alam mo ba na napakaraming poses na preacher? Judas tawag doon, Judas. May buhay Jesus ka ginawa mong Judas. Bakit? Pinagkanulo mo Biro mo ikaw na nakikitang Jesus Christ, pinagkanulo mo pa rin. Na tao ka lamang likas na makasalanan, kaya umasa ka kay King Jesus mo. Di Judas ka nga. Sinabi na mismo ni Jesus, pagdating ng panahon na yun, ikaw ng representante sa mundong ito. Ano man talian mo sa lupa, talian sa langit. Umaasa lang ang langit sa iyo. Tapos iasa mo sa langit. Di Judas ka nga. Akala mo, hindi halata. Halata ng diablo yan. Yan si Judas. Tapos sabihin mo, whoever receives you, receives me. Ganun ba? Judas ang dating mo sa tao Para sabihin mo, hindi kaya ka nagkasakit, kapatid, dahil hindi ka nagtatites, hindi ka nag-offering. Namumuhay ka sa kasalanan dahil hiwalay ka. Namumuhay ka sa kasalanan. Paano hindi ka mahiwalay? Iniwan ka ng asawa mo. Naghanap siya ng iba. Sumama sa ibang lalaki. Sabihin siya ng pastor mo, hindi ka na pwede mag-preach. Ha? Ayun, may anak na. Nag-file pa ng annulment para hiwalay kayo. Tapos sabihin, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede paghiwalay ng tao.
Sandali. Nung nagsama ba kayo, pinagsama kayo ng Diyos? Ha? O kayo lang sarili nyo nagsama-sama? Lalaki sa lalaki nagpakasal, pinagsama ba ng Diyos? Kung maghiwalay sila, anong kinalalaman ng Diyos sa kanilang relasyon? Babae sa babae nagpakasal, pinagsama ba ng Diyos? Lalaki sa babae nagsama, kinasal mo, pastor. Kinaunsilan mo ba? Inalaman mo ba kung nag-iibigan, pinag-isama puso nila o hindi? Ano ang pinagsama ng Diyos? Basahin mo sa Genesis chapter 2 doon sa dulo, mag-asawa. At ang lalaki iiwan ng kanyang ama't ina at sumama sa kanyang asawa. Kinasal ba ng pastor si Eva at si Adan? Pero tinawag sila mag-asawa, di ba? Anong pinagsama ng Diyos? Yung kinasal kayo 20 beses, akala mo pinagsama kayo ng Diyos. Pagkatapos, nung wala ka ng pera, iniwan ka na. Nakakita ng isang OFW, sumama. May mga anak kayo. Tinangay pa mga anak mo. Dahil irresponsable ka rin kasi. Ngayon magising ka na, maging responsable ka. Hindi pa pwedeng ikaw ang ama. May mga anak kayo. Hindi ako nanunulig siya. Naging practical lang ako. Ang babae, ina, huwag mo pa-abroadin. Ikaw mag-abroad. Hindi yung babae pa-abroadin mo. Umasa ka sa kanya. Irresponsableng batugang ka. Tapos, preach tayo. Ang ina, tagapag-alaga ng mga anak, huwag mo utusan, mag-Saudi ka doon. At ako dito, tatanggap ng padala mo. Ako bahala dito. Kuya ako maghapon. Mga Kristiyano, pakiusap, mag-responsable kayo. Ha? Huwag yung mga ina ang pa-abroadin nyo. Ayun, nire-rape yun, nalalalaki tuloy. Ang iba, umuwi, buntis. Bakit? Ang asawang lalaki, batugan, irresponsable. Hindi ba kayo nahiya? Tanong, saan ang asawa mo? Nasa abroad. Ha? Nasa abroad? Ikaw? Anong trabaho mo rito? Wala. Hintay kami ng padala ni mama, ni mami. Sampalin kita eh. Ako, anak ko, asawa mo. Babae pinag-abroad mo. Hindi, ang kapal. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? O siniwang ka? Ano nangyari? Sino sisihin mo? Ang Diyos! Ikaw lalaki! Ayaw maghanap buhay. Kung sana man, ikaw na sana nag-abroad. Ayun. Alam mo ba sa abroad? Ang tagal ko nag-abroad, kapatid. Baka hindi ka pa pinanganak na sa abroad na ako. Lalo na noon, walang social media. 90% ng asawang babae may asawa doon. Pero ikaw ngayon, ipot ka sa ulo, hindi mo alam. Pero kung makapaglaklakan ka sa barkada, dan may padala ang misis mo, ganun-ganun na lang. Tingnan mo hanggang ngayon, nakaugalian mga babae nag-abroad, ang lalaking mga batugan na sa Pilipinas. Magising sana kayo mga lalaki. Di bali malayo ang ama, wag lang ang ina sa mga anak. Magising tayo, pakiusap. Para mong sinabi, batugan kasi ako eh. Irresponsable ako eh. Di ko kaya buhayin ng pamilya ko, kaya ang asawa ko bubuhay sa amin. Kaya purihin niyo ako. Mahiya-hiya tayo sa ating buto. At lalaki. Babae pa abroad din. Kung nandiyan ang asawa sa abroad, pakiusap. Ha? Kristiyano ka, gumawa ka ng paraan umuwi. Na makasama ng mga anak mo. Okay? Lalaki ka, Kristiyano ka, 4 ang ilog, basahin mo doon. Sa Genesis chapter 2, hindi lang iisang ilog. Ibig sabihin, ang biyaya ng mga Kristiyano, higit sa kailangan nila. Isang ilog lang dumaloy sa iyo, sapat na. 4 kapatid ang ilog doon.
pahiwatig ng daan, ng daluyan ng pagpapala. Pauwiin mong asawa mo. Kung gusto mo ikaw mag-abroad, kung hindi ka pwede mag-abroad, maraming hanap buhay sa Pilipinas. The best you can give your family is your time. Ang mga mag-ama, ang mga ina, pakiusap, balikan yung mga anak mo. Puro kasi abroad, para sumikat. Anong sikat? Kaya sabihin nyo, pinagluloko ko kayo. Nung panahon, nung wala pa itong mga Skype na ito, kapatid, 90%. Matagal ako sa Italy, kapatid. Taon ang binilang ko doon. 14 months ako doon. Lahat ng mga may asawa doon, may boyfriend. Doon pa kami natutulog sa bahay ng amo nila. Di pa tayo Kristiyano noon. Maging sa Amerika, kapatid. Matagal-tagal din tayo balik-balik doon. Mayroon din tayo doon. Hindi lang ako, lahat. Kabisado ko ang buong San Francisco, kapatid. Nagbubus lang tayo para pumunta doon sa mga bahay. Kaya pakiusap. Kung ina ka, umuwi ka sa Pilipinas. Alagaan mo mga anak mo doon. Dahil bilangin mo after 25 years, 20 years, sa abroad ka. Lumaki na, hindi mo na nakita nagsaasawa ng mga anak mo. Bilangin mo kung mas mahalaga ang naipon mo kapirasong pera. Ihambing sa mga panahon na hindi mo nakasama ang iyong anak bilang ina. Yan mga lalaki, pakiusap. Maging responsable kayo. Kristiyano kayo. Huwag niyo iasa sa babae. Okay? Tapos may karapatan tayo. Ang karapatan natin, responsibilidad ng Kristyanismo, kapatid. Ano man talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Kung tinanggap nila si Kristo dahil ikaw ang buto at laman, the way, the truth, and the life, dahil si I am, nasa iyo na. Pag hindi ganyan ang paningin natin sa ating sarili, kapatid, palakpak ng diablo. Pakiusap. Umangat tayo sa alam natin Kristyanismo noon. Okay? Hindi ako galit. Gusto ko lang pagdiinan ang lumang sarili natin. Pugutin na natin ang ulo. Mga responsable. Tapos Kristiyano tayo. Okay? Ikaw nakikita na ama sa mundo ito. Pag nakita ka, nakita ang ama. Yan ka. Kaya kung sino tumanggap sa iyo, tumanggap sa ama. Okay? Father, salamat po sa gabing ito. At kami ay ipatuloy itong katotohanan na ikaw ang aming buhay at kami ang kapuspusan mo, buto at laman mo. Pag nakita kami, nakita ka, Ma. Great I am. Dahil kami ang pamilya mo, apilyado ninyo, apilyado mo ang aming dala, ang DNA mo, ang aming DNA. Family in heaven and on earth is named sa iyo, Ama, sa iyo, Jesus Christ. Ikaw ang aming katauhan. Sa gabing ito, masakit man pakinggan, pero itong katotohanan. Kaya, Jesus, Lord, katulad ng panahon na nandito ka, physically, itong mga pariseo na ito, sinabihan mga ulupong, mga libingan, nagdadamit ng kulay tupa, ngunit mga ulul na aso. Kaya, Lord, pinangalandakan namin ang katotohanan na kami ang nakikitang ama sa mundong ito. Kaya kami ay anak, katulad mo nung nandito ka. At ikaw na kayo ng ulo at kami ng katawan, kami ang iyong buto at laman. Kaya kami nakikitang anak. Jesus Christ of Nazareth, hindi kami Judas. Kailanman hindi namin tatakwil ang katotohanan na ito. Ikaw ang aming buhay katauhan. Kami ang nakikitang ikaw. Gusto ko marinig ng lahat ng preacher mo, Panginoon.
Sino man tumanggap sa amin, tumanggap sa iyo at tumanggap sa Ama. Kayang demonyo, gaano man sila kadami, nangangatok sila. Dahil nakikita ang anak sa mundong ito. Father Almighty, great I am. Thank you. At tatapusin namin ang aming misyon sa mundong ito nang walang atrasan, walang sinisira. We are not respecter of person. Father Almighty, patuloy ang laban na ito na panalo. And we declare, we call heaven and earth tonight na dinideklara kami, nakikita uli ang Diyos sa mundong ito. Kami, mga anak ng Diyos, in Jesus' mighty name. Father, give you all the dominion and the glory and the honor sa pangalan ng aming buhay na iyong kapuspusan si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, thank you guys. I bless you in Jesus' mighty name. Maaring marami pa tayo sa ng serye, pero seryehin natin bukas marahil pag-usapan natin bakit may Pasko. Maraming mga Kristiyano galit sa Pasko. Ayaw maniwala sa Christmas, okay. Ito ro ay pandaraya. Kasi nagisnan natin yung ganyan. Paliwanag natin bakit may Christmas, ha? Bukas, kapatid, ha? Paliwanag natin. Ito mga nagtutulig sa hindi na unawaan. Pero pag may bonus sa Christmas bonus, tinatanggap naman. Di sana wag mong tanggapin Christmas bonus. Dahil galit siya sa Christmas. Alamin natin, yan may post ako. Pinost ko yung 1 taon. Bakit may Christmas? Bakit may Gang of Christ? Okay? Basahin sa Google at makikita niyo. Alright, guys, sorry kung medyo tumaas ang boses natin. Yung napakaraming grupo. Marami sila, mga Pilipino, hanggang Amerika, hanggang Pilipina. No, marami dyan. Puro si King Jesus daw, iasa kay King Jesus. Anong King Jesus? Ikaw na ang papatupad kay King Jesus sa mundong ito, kapatid. Ulitin ko, pag tinanggap ka, tinanggap si Kristo, dahil ikaw ay naniwala na ikaw na si Kristo na nakikita. Kaya tinanggap nila si Kristo. Pag hindi ka naniniwala ng gano'n, kahit anong bait-baitan mo, palakpak ang diablo sa'yo, at hindi nakikita si Kristo sa'yo. Okay? See you tomorrow. Good night, guys. Nabasa ko, birthday pala ni Ate CJ. Ate CJ, happy birthday. Ilang taon ka na ba? Kung magsalita ito sa Ate CJ, akala mo, adult, ang galing. Nakita ko, itong Ate Sina, 15 lang pala to. Guys, patuloy nyo, ha. Gusto ko mag-preach kayo na mag-preach para marami mga adult dito na sana mapanood kayo, sabihin, mabata pa nito, alam na ito. Yan, great truth. Hindi natin kahiya, hindi tayo hudas. Okay? See you, good night. Trabaho ulit.